sinasabi ng ating mga kababayan na ito ay sistema kung saan talagang pamemera lamang. Parang kung iisipin mo, kung hindi nila ito isasaayos, parang totoo ang sinasabi ng iba. Kaya dapat para mawala yung spekulasyon na ito'y pamimera lang, dapat isaayos yung mga problema na dapat isaayos. Ang congressman po ay mambabatas. Ginagawa ko po ito bilang advocate, bilang tagapagtanggol at tumutulong sa mga kapatid nating motorista na nabibiktima ng pang-aabuso at maling pagpapatupad ng batas. Sa inyong lahat, sa lahat ng mga sumusuporta sa ating advokasya, maraming salamat po. Mabuhay tayo. Ano natin? Yung NCAP, hindi natin pwedeng questionin ang napakagandang layunin, no? Para sa traffic management. Ang isang nakikita natin dito na may tuturing natin na hindi nakita ng mga kinaukulan yung sistema ng pagpapatupad. Dahil may mga kapatid tayong motorista na malalaman na lamang nila yung kanilang mga paglabag kapag sila ay magre-renew ng rehistro ng sasakyan. At sila ay nagugulat, mayroon diyang malalaman na lang ang halaga ng pagmumulta nila ay 4,000, 10,000, 20, 30, 50, 70, 100, 100 plus thousand. Kaya yung po ang dapat mabigyan muna ng atensyon. Palagay niyo rin po ba, palagay niyo rin po ba, worthy po ba yung ano natin, yung kalsada natin para ready na po ba para dito sa EDSA? May mga problema pa na dapat ding bigyan ng pansin. Isa na dyan, yung traffic lights. Opo. May mga sinasabi ang motorista na dati may timer. Opo. Pero inalis na daw. Kasi upgrade na. Parang totoo. Dahil kamakailan lamang, kanina nadinig ko, ang MMDA authority may pagbabalak din. Alisin na talaga yung timer. Opo. Alam mo, sa nakakaintindi at nagmamaneho, ito ay talagang pabor sa no contact apprehension dahil maraming mahuhuli talaga. Kasi hindi naman tayo kamag-anak ni Madam Mauring na mahuhulaan mo pag mag-orange na ano. So habang tumatakbo ka, pwedeng biglang mag-orange, wala ka ng opportunity na mag-slow down at tumigil. Okay. No? Samantalang kung may timer, malayo pa, makakalculate mo na yung speed bilang paghahanda sa iyong pagtigil. Kaya sinasabi ng ating mga kababayan na ito ay sistema kung saan talagang pamemera lamang. Parang kung iisipin mo, kung hindi nila ito isasaayos, parang totoo ang sinasabi ng iba. Kaya dapat para mawala yung spekulasyon na ito'y pamemera lang, dapat isaayos yung mga problema na dapat isaayos. At hindi tayo pumapabor doon sa pag-aalis ng timer sa mga traffic lights. Parang ano to lumalabas parang kita. Tanong ko lang, yan ba hindi muna pwedeng ipahinto muna hanggang di pa na isa sa ayos na? Tama ka, may katwiran ka. Pero wala tayo sa posisyon na outrightly sasabihan natin yung mga mayor na pahinto. Yes, okay. So for your information, ang unang ginawa natin, nagkaroon tayo ng dialogue doon sa mga motorista na may problema na kaugnay dito sa no contact apprehension para makapanayam natin sila, malaman natin ano ba talaga yung mga problema. At ito ay meron tayong inihahandang letter para sa buting mayor ng Maynila at iba pang mga mayors na para maidulog sa kanila. At yung binabanggit mo ay sila ang magbibigay ng desisyon. Tayo ay dudulog lamang at sasamahan natin yung mga kapatid nating motorista. And we hope and pray naman na pagbibigyan tayo dahil ang mga mayors, yan naman ay totoong mga public servants. At wala silang intensyon na pahirapan at pabigatin ang buhay ng mga kapatid nating motorista. Yes, no, kaya umaasa tayo. Ang kailangan lamang ay maipakita at maipaunawa natin sa kanila na talagang may problema. Okay. Yun lang, no? Salamat po. Umaasa tayo dahil siyempre public servant sila at wala silang intention na pahirapan ng mga motorista. Okay? Okay. Salamat po. Thank you po, Congressman. Salamat, may temporary restraining order. Gusto ko lang malaman na in the future, kung sakaling talakayan na to sa Supreme Court, ang One Rider Party List ba ay sang-ayon sa pagpapatupad ng NCAP nationally?
dahil ito ay isang paraan para masugpo natin yung pangingikil, yung pang-aabuso ng ating mga traffic enforcers dahil kinukuha nila yung license at subject to may human subjectivity. Yes, Mr. Speaker. Maganda po ang NCAP. Hindi may tatanggi. Dahil diyan po ay mapipigilan ang pangangotong at pangabuso ng ilang mga pulis at ng ilang mga traffic enforcers. Ang kino-question lamang po natin kaugnay sa pagpapatupad ng NCAP is yung pong sistema. Ano po yung sistema? Mr. Speaker, marami ng motorista ang nagkaproblema dahil sa NCAP. Para po maging malinaw sa bawat isa sa atin, hayaan po ninyo na magbigay ako ng maikling kwento. Isang rider, after several months, siya po ay magre-renew ng motorsiklo niya, ng registro ng kanyang motorsiklo. Sabi po ng LTO, Mr. X, bumalik ka muna sa lokal na pamahalaan ng Maynila. Nakalarma ang iyong motorsiklo. Pagpunta po niya sa lokal na pamahalaan ng Maynila, napag-alaman po niya, Mr. Speaker, more than 90,000 pesos ang kanyang mumultahan dito. Bakit po? Hindi po nabigyan siya ng kaukulang notice doon sa kanyang paglabag. Araw-araw, Mr. Speaker, paulit-ulit yung kanyang paglabag. Bakit po nangyari ito? Ang rehistro po ng kanyang motorsiklo ay naka-address sa Maynila. Samantalang siya ay kasalukuyang naninirahan sa Cavite. Sa madaling salita, Mr. Speaker, nire-recognize natin yung sinasabing ignorance of the law excuses no one. Pero kung sana naipadala agad ang notice of violation sa nasabing rider, hindi sana magpapatong-patong ang kanyang violations na nagkakalaga ng more than 90,000 pesos. Mr. Speaker, yan po ay isa lamang sa mga halimbawa, pero napakarami na po ang nagulat dahil napakalaki ng halaga na sinisingil sa kanila ng lokal na pamahalaan. Ang punto natin dito, Mr. Speaker, maganda ang NCAP, pabor tayo sa NCAP, pero kung hindi mariresolba ang mga problema na dapat maisaayos muna, tayo po ay tumututol sa pagpapatupad ng NCAP, Mr. Speaker. Maraming salamat, Mr. Speaker. Sa punto na to, naniniwala ko na yung debate ng NCAP ay another topic for another day. Nais ko hong pasalamatan muli ang ating butihing kasamahan mula sa One Right. Ang isang nakikita natin dito na may tuturing natin na hindi nakita ng mga kinauukulan yung sistema ng pagpapatupad. Dahil may mga kapatid tayong motorista na malalaman na lamang nila yung kanilang mga paglabag kapag sila ay magre-renew ng rehistro ng sasakyan. At sila ay nagugulat, mayroon diyang malalaman na lang ang halaga ng pagmumulta nila ay 4,000, 10,000, 20, 30, 50, 70, 100, 100 plus 1,000. Kaya yun po ang dapat mabigyan muna ng atensyon. Palagay niyo rin po ba, sorry po. Palagay niyo rin po ba, worthy po ba yung ano natin, yung kalsada natin para ready na po ba para dito sa NCAP? May mga problema pa na dapat ding bigyan ng pansin. Isa na dyan, yung traffic lights.